Pagresolba ng Philippine National Police laban sa ilegal na droga ay epektibo at wala raw naging mga kaso o insidente ng pagpaslang. Yan ang naging pahayag ho ng Interior Secretary na si John Vic Rimulya. May karagdagan pang update si Bombo Bea Pinisa. Nanindigan ng Department of Interior and Local Government na patuloy na nagiging epektibo at gumagana ang ginagawang mga operasyon ng Philippine National Police, katawang ng iba pang ahensya hinggil sa kampanya ng administrasyon kontra sa ilegal na droga. Ito ay matapos na maaresto ng mga otoridad ang 4 na personalidad na siyang kinabibilangan ng 2 Chinese nationals at 2 Pinoy na siya namang sangkot sa pagkakasabat ng halos 1 toneladang floating shabu sa Occidental Mindoro kamakailan lamang. Ani Rimulya, hindi pagpatay o extrajudicial killings ang solusyon para maresolba ang problema ng Pilipinas hinggil sa paggamit ng ilegal na droga. Anya, hindi pumapatay ang administrasyon, ngunit dahil sa whole of a nation approach ng mga ahensya, ay mabisa at epektibong nasusugpo ang mga ilegal na operasyon nito sa loob ng bansa. Hindi anya suportado ng pamahalaan ang extrajudicial killings approach at naniniwala rin si Rimulya na hindi magpoprogreso bilang bansa ang Pilipinas kung pagpatay ang sagot sa mga krimen. Dapat anya itong dumaan sa tama at legal na proseso. There is a direct effect for interdiction. We managed to wage this campaign against drugs without killing anyone. Hindi tayo pumapatay ng tao, pero nare-resolve natin unti-unti ang problema sa droga. So what are our efforts? On a whole of nation approach, kasama lahat ng uniformed personnel at saka yung mga civilians katulad ng PDEA, we are solving the drug problem. It is not solved. Hindi naman siya 100% solved. But we are on our way. This administration is against EJK. We respect human rights. Naniniwala ako na hindi tayo magpoprogreso bilang bilang Pilipino, bilang Pilipinas. Kung papatayin mo, ang suspetsa lang, papatayin mo na. Kailangan dumaan sa tamang proseso. Muli namang ipapasilip o ipaparevisit ni Rimulya ang dating listahan ng mga drug-infested barangay sa bansa upang matukoy pa ang iba pang mga operasyon ng ilegal na droga. Inaasahan naman na ito ay umpisahan pa sa susunod na linggo sa pangungunayan ng Philippine Drug Enforcement Agency at maging ng pambansang pulisya. Ani pa ni Rimulya kung noong taong 2022 ay pawang mga bunga ng pamumulitika ang mga naging bahagi ng listahan, ngayon ay nakatakda namang tukuyin ng mga otoridad ang mga tunay na distributors at mga gumagamit ng illegal na droga. Nag-usap lang kami ng PDEA at the Chief PNP. It's about time that we revisit the list ng mga drug-infested barangays. We will do so immediately next week. Umpisa na namin ang revisiting ng list na yan. Yung dating listahan kasi nung pre-2022 ay political in nature eh. Ngayon talaga, we're going after the real distributors and the real users. Samantala, hinihinala naman ngayon ng Department of Interior and Local Government, ng Philippine National Police at maging ng Philippine Drug Enforcement Agency na posibleng isang malaking international syndicate ang nasa likod ng mga na-recover na shabu sa lalawigan at patuloy na sumasailalim pa sa mga investigasyon upang tuluyan ang matukoy kung sino ang mastermind ng illegal na operasyon nito. Mula dito sa New Manila, Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.